Isang school custodian ang mag-isang nasa school nang biglang tumunog mag-isa ang alarm. Ang mismong school ay itinayo sa ibabaw ng dating Native American burial grounds. Isang gabi, nahuli niya sa kamera ang isang pinto na kusang bumukas mag-isa. Habang ginagawa niya ang normal niyang late night routine, may nakapture siyang bagay na talagang nakakakilabot. Panoorin ng mabuti. I just walked out here and put my car back, and this door's being weird. It was opening and closing by itself. And there it goes again. What the fuck? I don't know why the door is doing this. It shouldn't be doing this. You can shut the door now and stop messing. Oh my god. So I guess there'll be no vacuuming and sweeping today. I got this set up in the gym today, so... What the fuck? There's nobody in here. Oh my gosh. There's nobody in here. This is locked too. Nobody. What the fuck? Make sure this is linked. That's fucking scary. Alright, well, I'm good. I'm getting out of here. I ain't got a mop and sweep anyway. May narinig na tila pagkatok mula sa loob ng isang nakalock na kwarto. Pero nang buksan niya ito, pati ang susunod na pinto sa loob, wala namang tao. Pero pagkalabas niya, biglang sumara ng malakas ang pinto ng kusa at muling narinig ang mga pagkatok. Sa puntong iyon, sapat na para sa kanya ang lahat, kaya umalis na lang siya para sa gabing yun. Pero nananatili pa rin ang tanong, ano nga ba talaga ang sanhi ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng school? Si Amoroso ay nakatira kasama ang kanyang asawa at 2 anak at matagal na silang nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa kanilang bahay. Isang gabi, mahimbing na natutulog ang 2 bata sa itaas ng bahay. Sa oras na 3:33 ng madaling araw nang makarinig sila ng isang bagay na talagang nakakatakot. Panoorin ng mabuti. Ceci, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, güey? 3:33, no mames. Y se escucha clarito, ¿eh? Sí, ahora soy como la bebé, como la niña. Es como si estuviera llorando ella, ¿verdad? Sí. Es su llanto. ¿Mande? Es su llanto, digo. Pero aquí está, dormidita. ¡Ah, cabrón! Voy a bajar No manches. a la máquina, güey. Es que cada cosa. Oye, Ah, ya, yo pensé que... voy a tener que salir. No, amigos, ya es bien tarde. Ya mis hijos ya están dormidos. No se han despertado. Son claramente los sonidos que hace mi hija cuando llora.
Siempre dejamos focos prendidos, pero Padre Santo, aquí, Padre Santo, la sangre de Cristo tiene poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Habang bumababa siya ng hagdan upang tingnan kung saan nanggagaling ang tunog ng pagyak, isang nakakatakot at hugis tao na anino ang dahan-dahang sumilip at tumingin sa kanya. Dahil sa matinding takot, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa itaas at agad na nilock ang pintuan ng kwarto kung saan naroon ang kanyang pamilya. Anong masasabi mo dito? Isang Uber driver ang naghahatid ng order. Ngunit pagdating niya sa lokasyon, napansin niyang mahigpit na nakalock ang buong property. Parehong sarado ang harap at likod. Kaya imposibleng makalapit sa mismong pintuan dahil dito iniwan na lamang niya ang pagkain sa may front gate at naglakad papunta sa kanto upang hintayin kung ano ang mangyayari. बैग पड़ा हुआ है अभी तक, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं। अब क्या किया जाए, कुछ समझ से बाहर है। क्या करूं, मैं घर के पास जाऊं? What? Anybody there? I saw you just pick up the bag from here. I know you exist, and I know you are living here. I'm here just to talk to you, not to harm you. Can you give me any sign so I know that you are here, or any other type of... Are you sitting here on the chair? Ngunit nang lumingon siyang muli sa gate, wala na ang bag ng pagkain at wala rin siyang nakitang tao sa paligid. Kaya bumalik siya sa gate, iniisip na baka may kung sino sa loob ng property na kumuha ng pagkain. Ayon sa kanya, dapat ay abandonado na ang bahay na yun. Kaya naniniwala siyang kung sino man ang umorder ng pagkain ay nasa loob na ng bahay bago pa siya dumating. Pero gaya ng dati, kayo na ang bahalang magpasya kung ano talaga ang nangyari. Ano sa tingin ninyo? Dalawang babae ang nasa labas ng gabi sa isang lugar sa Argentina at nire-record ang isang gusali sa gilid ng kalsada. Pauwi na sana sila nang mapansin nila ang isang bagay na nakakakilabot sa loob ng gusali. Panoorin ng mabuti. Lo grabé justo. Sa loob ng gusali, may makikitang isang madilim na anino na paulit-ulit at mabilis na gumagalaw pabalik-balik sa buong silid. Agad nitong nakuha ang atensyon ng dalawang babae. Ayon sa kanila, mahigit 10 minuto nang ginagawa ng anino ang parehong galaw. Kalaunan sa parehong gabi, may isa pang lalaki ang nakapansin din. Muli niyang nakita ang parang anino na mabilis na gumagalaw sa loob ng gusali. बेटा पास हो गया ना हाँ बेटा बेटा ऐसे पारा हुए ऐसा पारा हुए Mira Ángel, हाँ के te paro, ay mira, मेरा तो पारा हुआ है मेरा ve, ये सिनेगर पता है ऐसे पारा हुआ fíjate eso mueve mira ऐसा पारा हुआ ये सिनेगर पता है de lo de allá que ऐसा पारा हुआ Ay, quedó parado, mira. Ay, se va a mover, mira. Hasta más, hasta más. ¿Y los negros que está ahí? Ay, eso, ¿Ah? ¿Así el techo? Mira. Ngunit sa pagkakataong ito, tila huminto ito malapit sa bintana at bahagyang humarap dito na para bang nakatingin mismo sa lalaking nagmamasid. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nito ang kakaiba.
at hindi maipaliwanag na paggalaw. Matapos ang pangyayari, siniyasat ng lalaki ang gusali at natuklasan niyang matagal nang abandonado ang lugar. Dahil dito, lalo siyang nabigla at napaisip kung ano nga ba talaga ang nakita niya noong gabing iyon. Sa susunod na video, isang babae na nagngangalang Kenzie ang nagbabrowse ng kanyang photo gallery nang mapansin niya ang isang video na puro itim ang kuha. Mas nakapagtataka pa, 2 taon na pala itong nasa kanyang cellphone, ngunit wala siyang anumang alaala na kailanman ay nirecord niya ito. Dahil na curious siya, tinaasan niya ang brightness ng video at nang makita niya ang lumitaw, kinilabutan siya. Sa video, may makikitang tila isang matangkad at maitim na anino na nakatayo sa pintuan ng kanyang silid. Wala siyang anumang alaala na nag-record siya ng ganung video sa dilim at hindi rin niya alam kung bakit siya basta-basta magre-record ng isang halos itim na video. Kaya ano nga ba ang tunay na na-capture ni Kenzie nung gabing iyon? Isang lalaki na nagngangalang Brad ang nakatira mag-isa kasama ang kanyang 2 pusa. Isang araw, may nakapture siyang kakaibang pangyayari na tila naging dahilan kung bakit natakot ang isa sa kanyang mga pusa na pumasok sa kanyang silid. So my cat's been watching that door for a while now. Oh. Oh no. Man. Freakiest place I've ever been. Butter, get out here. Oh, I can't do it anymore. Kusang bumukas ang pinto ng kwarto na agad nakakuha ng atensyon ng mga pusa. Nang tingnan niya kung ano ang nangyayari, may nakita umanong isang anino sa loob ng kanyang kwarto. Ilang sandali pa, ang parehong kakaibang hugis na anino ay tila mas mababa na ang posisyon na para bang nakaluhod o nakadikit na malapit sa sahig. Sa mga unang sandali, hindi naman gaanong nabahala ang mga pusa. Ngunit pagkatapos ng insidente, napansin ni Brad na ayaw na nilang pumasok sa silid at nakatitig ng matagal sa direksyon ng kwarto na para bang may nakikita silang bagay na hindi nakikita ng iba.